Okay, so good day po sa ating lahat. Hello po and welcome po sa ating orientation of examination personnel for the March 15, 2026 licensure examination for professional teachers. So once again, I'm Attorney Mia. Makakasama niyo po ako. Siguro mga 30 minutes lang po itong orientation po natin na ito. So we will be having our discussion highlighting on the following. So again, ano po ba yung ating activity? That would be on March 15, 2026. And i-discuss din po natin what to do, what to bring, what to wear, and so on. And ang focus po natin sa orientation na ito would be yung mga room watchers at saka yung ating mga floor supervisors. And actually yung sa venue ng examination, and kung bakit po natin kailangan i-conduct itong orientation na ito, and syempre how, andito na po yun, by doing our part. Okay, so ano po ba yung mga dapat nating gawin at ano yung dapat nating dalhin during the examination day? So, unang-una po dyan, we start to be punctual. Okay, so sabi dito, examination personnel are to be inside the examination premises not later than 6 o'clock in the morning. So, it would be better kung andun na po tayo sa ating mga testing venue, testing premises, kung po pwede 5:30, lalong-lalo na po sa ating mga floor supervisors. Also, we need to bring the following items. Unang-una, yung ating ATM card. If we don't have yung ating card mismo, pwede rin natin ipakita yung ating i-access. Why? Para po yung ating attendance officer, ma-verify niya po yun kung yun talaga yung account ninyo. And also, kindly bring yung ating valid ID. Yan. Para po ma-identify po namin, lalo-lalo na po sa mga first-timers, kasi yung iba hindi naman po kami familiar. Baka mamaya yung attendance niyo po, iba pala yung pangalan na nasa-sign na ninyo. Also, please bring yung snacks. Yan, merienda natin sa umaga at saka sa hapon. And of course, sufficient water, lunch, medicines po ito. In case po meron po tayong mga karamdaman, magdala na rin po tayo. And of course, mga sanitary napkins sa mga ladies po yan. And para sa ating mga floor supervisors, yan. Yung mga floor supervisors po, sila po yung mga mag-a-assist sa ating mga building supervisors together with yung mga PNP personnel para sa pagkandak po ng mga body inspection and searching for prohibited items in the personal belongings of all examinees. Kaya po nasabi kanina kung pwede po, lalo-lalo na sa ating mga floor supervisors to be there at least 5:30 po ng umaga. Okay? So yung mga floor supervisors din po natin, they are also tasked to ensure that all prohibited items of all room watchers are surrendered before they enter their assigned room. Uulitin ko po, bago po pumasok ang ating mga room watchers sa kanilang mga designated rooms o sa mga assigned rooms nila, nakasurrender na po dapat lahat ng kanilang mga cellphones. Paki-turn off na rin po yan or paki-silent mode, including po yung mga alarm kasi baka mamaya tumutunog-tunog po siya during the examination. And then yung mga FS din po natin, they are to account for all used and unused na mga TQs, yung mga test questionnaires po natin. So binibilang po ng FS yan pag na-receive na from the BS bago niya i-distribute sa mga rooms. Also, kapag natapos na yung mga rooms, tapos na po yung examination, pag sinurrender ng mga room watchers, bibilangin din po natin sila as to ilang TQs po ba yung sinurrender ng mga room watchers. And then, ensure din po natin na accurate at kompleto po yung pagkaka-fill out ng ating mga reports. So, para sa mga room watchers naman, ito po yun ha, number 1. They have to surrender all communication gadgets to your floor supervisor. All po yan ha. Hindi po pwedeng isa lang ang i-surrender and then the other one, i-keep mo po at dalhin mismo sa room. Okay? Clear po tayo dyan. And then, they are also to ensure that all examinees are seated in their assigned seat. So, minsan pagdating ng mga examinees, magtatanong po sila, anong seat po ako? So, yan. I-assist na lang po natin sila para tama po yung kanilang uupuan.
And then, they are also to guide the examinees in accomplishing the identification sheet. Yan. Usually, nagkakamali po yung mga examinees natin. Minsan, natitense na rin sila o minsan, puyat pa sila, ganyan. So, i-assist po natin sila. Pwede naman po step by step. Pwede din po siyang dahan-dahan. Hindi po natin may iwasan na yung mga ibang examinees malilito or hindi nila alam kung ano ilalagay nila. So, we need to guide them as well. Also, emphasize that erasures on the answer sheets are not allowed. Okay? Ito po usually mababasa nyo naman po ito sa mismong answer sheet. Nakalagay po doon na yung pagbura, lalo-lalo na kapag nakamark na siya. Halimbawa, letter A yung una niya sagot. Tapos sinaydan niya. Siyempre, nagpakat na po yun sa answer sheet. So, may invalidate kasi yun. Again? And then, always coordinate with your floor supervisor. So, ano po ba yung mga prohibited na items? Ito po kasi sila. Yung mga number 1, cellphone. And then, baka may mga tablets, ganyan, mga calculators. Itong calculators na ito, i-discuss po natin siya mamaya. And then, baka meron pong nagdala rin ng camera, ganyan. Mga smartwatches, okay lang siguro yung mga regular lang na watch, pero wag yung mga smartwatches, no? And then, yung mga earphones, ganyan, headsets, wala rin naman siguro magdadala ng keyboard, ganyan. And etc. Yung mga nandito po. Okay? Wala rin po dapat magdadala dyan ng any other kinds ng bag. Dapat transparent bag lang yung dala nila na ang laman, yung ano lang po yung ating nire-require. Okay? Yung sa kanila mga, ito, bottled water, kung po pwede tanggalin na nila yung label. No? Pagpasok nila, wala na sanang label yung kanilang mga water container. Siyempre, wala rin dapat magdadala ng alak. Yan. Yan. Tapos ano ba ito? Yung mga sigarilyo. Hindi rin po pwede yung sigarilyo ha. Tapos any firearms, ganyan. Kung meron po silang mga firearms, mga deadly weapons, kindly inform them, i-surrender na sa ating mga BS or sa ating PNP personnel. So by doing that, ayan, we conduct yung ating body frisking. Yan. Ito po yung pagkap-kap sa kanila. Pero syempre, yung pagkap-kap sa kanila, physical lang po. Wala dapat siyang halong malicious intent. Okay? So, ano po yung mga importante? Or what are those important reminders? Yan. Room watchers, FS, including yung ating mga supply aid, supply officer, they must surrender their cell phones or gadgets sa kanilang BS. Yung ating BS, FS, so room watchers, they are to wear semi-formal dress or slacks and blouse or polo shirt with collar. Basta decente po siya. And then, please do not wear yung mga denim pants. Yan. Sleeveless. Alam ko pong mainit dito sa Rosales, lalo-lalo na po sa Ilocos Norte, pero iwasan din po natin mag-sleeveless muna. Including yung mga naka-tights, yan, shorts, miniskirt, rubber shoes, and slippers. Okay? Room watchers should report to the testing venue on or before 6 a.m. Yan. On or before po yan. Pero sabi ko nga po kanina sa mga FS po natin, agahan po natin ang pag-proceed sa ating mga examination venues. Kung po pwede, andun na po kayo ng 5:30. Okay. Ano po yung mga strictly prohibited attire? Strictly talaga. So, meaning, wag muna natin silang isuot during the exam day. Ito po yung mga footwear na nakikita po yung ating mga toes. Yan. Kung pwede, close shoes muna tayo, no? And then, hindi rin po pwede yung mga jeans, yung mga tattered jeans na yan, mga shorts, ganyan. Naka-mini skirt. Yan, yung mga sleeveless, o yung medyo plunging necklines. Iwasan po natin silang isuot sa March 5th. Okay. Doon sa examination day mismo, pagdating po natin sa mismong venue, yan, ipakita nyo na po yung inyong valid ID together with your ATM card, your land bank to ha, baka mamaya may naka-Metro Bank, yung land bank po ito, kasi doon po nila i-deposit yung ating allowance. Present po natin itong dalawang to sa ating attendance officer. And then, talag yung time of arrival sa attendance sheet, and check with the attendance officer kung anong room po yung assigned sa inyo.
Tapos, pagdating niyo po doon, dalhin niyo na po, bitbitin niyo na yung mga kit ninyo, room watchers kit, sa inyong mga SO or SA, papunta doon sa inyong room. And then, wear your badge, ito po yung color pink, upon receipt of your kit. Okay. Turn off cell phone and similar gadgets, if any, and surrender to your FS before you proceed to your assigned room. And then attend briefing to be conducted by your BS or FS. Halimbawa lang meron kung magpapatawag po sila. Also, yung ating mga room watchers, they are also required na magdala ng kanilang mga relo watch. No? Para alam po natin kung anong oras na, kung ilan pa yung remaining time ng mga examinees. Kasi usually nagtatanong sila, ma'am, ilang oras pa po? Ma'am, ilang minutes na lang? Ganyan. So, kahit i-bring yung relo ninyo, wala po sana mag-room watcher na walang dalang relo. Okay? And then yung oras po natin, pag-synchronize na lang po sa ating DS o sa ating FS. Then after that, kayo nag-proceed na sa inyong room para ayusin nyo na po yung inyong room. Buksan na ninyo yung mga bintana, ganyan, or iayos nyo na rin po yung mga upuan according dun sa seat plan. Okay. Ano po ba yung laman ng ating kit? Ito po siya. Ayan. Paki-check na rin po kung kumpleto po yung kit. Baka mamaya may kulang-kulang po na forms. I-inform na lang po yung ating supply aid or supply officer para magbigyan na po kayo ahead. Okay. So, ito po yung program of examinations. Diyan po nakalagay yung mga subjects na iti-take ng mga examinees sa araw na yon. Yung checklist, yung room watchers report, yung checklist po pala isang kopya sa isang araw. Since dalawa po yung room watchers na allowed, meron kay room watcher 1, meron din kay room watcher 2. Okay? Yung room watchers report, isang copy lang po yan. Magsasign po yung dalawang room watcher. Okay? And then, isang kopya ng not wearing of prescribed uniform. Then, isang kopya ng examinee's record of attendance. Dito nyo po isusulat yung mga examinees na nasa room ninyo. And then, isang kopya ng seat plan, wherein dito nyo i-base kung saan sila uupo. And then, of course, yung master list. Yung master list po na ito, ipaikot po natin sa mga examinees ha, para po ma-check nila, baka mamaya may wrong spelling po doon, at least makorek na natin doon pa lang mismo sa araw ng examination. And yung ating CR log sheet, dito po sila maglalag in case so nalalabas sila ng room nila while taking the examination. Okay? Yan. And then, yung mga floor supervisors po natin, with the assistance of the supply aids, paki-check nyo po na dapat nakapost po yung ating notice inside ng ating room. In case po na kulang-kulang po ang ating notice, yung kopya ng ganito, dapat may nakalagay po ito yung malaking tarp doon mismo sa may harapan ng building. To give notice sa ating mga examinees na hindi po pwede ang mga cellphones or any other kinds of gadgets. Okay. So, yan. So, pagdating niyo po mismo doon sa room ninyo, yan. Kung sino man ang nauna sa mga room watchers, pakilagay na po ito, pasulat na lang po itong portion na ito doon mismo sa may chalkboard. Yan. Name grid pang tawag dyan. Para ito po yung kung saan magbe-base yung mga examinees pag i-accomplish nila later on yung kanilang mga IT sheets. Yan. So, sa mga may senior, junior, itabi nyo po yan sa kanilang first name. Pero siyempre may space. Okay? So, yung first letter naman po ng last name, first name, at saka middle name, doon po sila mismo sa first box. Yan. Meron naman po siyang hati. So, dito lagi sila mag-i-start. Okay? Clear po tayo dyan? Now, alongside sa name grid, ilagay na rin po natin kung ano yung subjects na iti-take nila. So, magkakaiba po yan. Meron tayo kasing elementary and then sa mga secondary. So, elementary pa, meron lang po silang specialization. So, the first one, sa mga LM na walang specialization, hanggang alas 2 lang sila. So, pakisulat na rin po yung time. Then, beside the time is yung subject. And then, include na rin natin yung weight para alam nila kung saan sila magka-concentrate. Okay? Para sa mga LM naman with specializations, ito po. Meron silang 3 subject. Yan. So, na-distribute na yung kanilang weights, magiging 40, 42, and then 20% na lang po yan. Okay? So, you will be having 45 minutes
para sa pagbibigay ng general instructions at saka pag-fill out ng kanilang forms. Most especially yung kanilang mga IT sheets. Okay? Para naman sa secondary, yan. Ganun din po. Ang secondary, meron din specialization. So, halos the same lang po dun sa elementary na meron specialization. Now, we move on. Yan. Sa pag-check ng mga identity ng ating mga examinees, ito. I-verify po natin yung mga mukha nila. I-compara natin dun sa seat plan. Meron po dun sa seat plan, nakaprint naman po yung mga in-upload nilang pictures. So, dapat magkakahawig po yan. Together with yung kanilang notice of admission, yung NOAA, mas malaki yata, mas clear yun na sa NOAA. So, mas magandang i-base dito. Pero dapat pare-pareho yung mukha nila dyan. No? Okay. So, ito yung sample ng seat plan. Ito po. So, pag nakita nyo na po yung kit nyo, nakita nyo na rin yung seat plan, i-ayos nyo na po yung upuan, ganyan. Ilan ba yung number ng examinees? Ilang number ng examinees sa isang column na ito, dito, at saka dito. So, paki-ayos na rin po ha, kasi baka mamaya hindi po nakaayos yung mga upuan, malito-lito lang po yung mga examinees natin. So, this is the sample ng seat plan. Yan. So, si room watcher 1 will be signing here, room watcher 2, dito naman. Okay? In case man, may absent dyan or dito po sa portion na ito, ilagay niyo po kung ilan yung actual. Ano po? Let's say here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero since absent po ang dalawa, 5 na lang. So, ang ilalagay niyo po rito ay 5. Yan. Dito sa part na ito, yan. Okay? Clear pa tayo dyan. Now, yung pag-designate po ng kanilang mga answer TQs later on, mag-start po kayo from your left. So, pa-S po yan. Ganon. Okay? So, A, B, A, B, A, B, A, B, and so on. No? Hindi po siya A, basta alternate po yan. A, B, A, B, ganon. Okay? Clear po tayo. Now, this is the sample ng ating notice of admission. NOAA. Na-orient na rin po yung mga examinees na kailangan nilang dalhin po to on the day na examination. So, yan. Dito po, pwede namang si room watcher 1 o room watcher 2 ang magpirma. Pwede rin pong dalawa sila. And then include the date, of course. Then, when examinees are seated, make a roll call using the seat plan to check the proper seating arrangement. Pwede kasing, baka mamaya mas close kasi siya doon sa isa, tumabi siya doon sa isa. Ngayon, hindi pala yun yung kanyang proper seating, hindi pala yun yung proper seat niya. So, kindly check po yan. Dapat nakaupo sila dun sa designated seat nila. And then, identify identity ng examinee by comparing yung mukha nila against sa picture nila sa seat plan at sa NOAA, of course. So, again, dito po tayo. In case po, hindi po namin na-check yung kanilang identity. Meron po ba kaming penalty? Meron po. Ito po yung, siyempre, perpetual disqualification. Hindi na po kayo makakapag-serve as room watcher or floor supervisors. Yan. Medyo sayang din kasi kapag hindi na po tayo nakakapag-serve. Sayang din po kasi yung credit na ma-earn po natin. Okay. Ano po ba yung mga permitted items? Ano yung mga allowed lang na dadalhin ng mga examinees during the examination day, during the examination day? Of course, you know what, dadalhin nila yan. Yung kanilang one-piece long transparent white envelope, dito po nila ilalagay yung mga valuable items na allowed na. And then, isang long size brown envelope, dalawa or more na lapis, yung number 2, ball pen with black ink only. Walang gagamit ng blue. Black lang po yan, ha? Anong ball pen? Yung regular lang po na ballpoint na black ink. Okay? And then, nasabihan na rin po sila na magdala ng kanilang pack lunch. Yan. Na dapat nakalagay din sa isang transparent. Take note of that. Transparent na container. Again, yung mga labels po sa pagkain nila, sa tubig nila, pakitanggal na rin po. And then yung mga bottled waters or drinks na wala dapat siyang label. Okay?
Yan. Ano naman po yung mga prohibited items? Ano ba yung mga, during the body frisking kasi, doon pa lang sa baba, sa gate pa lang, pinapaiwan na yon. Tapos, bago sila pumasok doon sa kanilang room, chine-check ulit sila ng ating mga BSFS at saka PNP personnel. Ito yung mga hindi po pwede nilang dalhin. In case man na may nakaligtas pa, may nakapasok pa rin na examinees na may dala-dala mga prohibited items, i-check pa rin po natin as room watchers. Ano po ba yung mga yon? Any kinds of books, notes, or kahit anong review materials, or kahit anong klaseng kodigo. Okay? Doon sa may the calculator, calculators na sabi ko, i-discuss po natin later on, ito po siya. Para sa mga examinees na mag-debate ng elementary level, yan, hindi po pwede kahit anong klaseng calculators. So they are not allowed to make use of any kinds of calculator. Sa LM2 ha? And then, ang allowed lamang na gumamit ng calculator ay para sa mga secondary level na with mathematics major. Yan lang ha. So, sino ba yung pwede lang na gumamit ng calculator? Yung mga secondary level na may mathematics major. Yun lamang po. The rest ng mga examinees, hindi po sila allowed gumamit ng calculator. Okay. Now, lalo-lalo na po dun sa mga may handle or ma-assign sa mga math major. I-check po natin yung kanilang calculator. Yan. Usually, yung mga takip ng calculators, pinapatanggal na rin po natin yan. Nilalagay nila doon sa transparent envelope nila. And then, bago mag-start yung subject, i-reset po natin yung calculator nila before the start of the examination. Okay? Clear po tayo dyan, ha? Now, next. Yung mga Apples, Samsung, and other smartwatches, hindi rin po pwede. Cellular phones, yan. Hindi po sila po pwede doon mismo sa loob ng examination room. And then, bags of any kind, yung mga backpack, ladies, shoulder bags, ganyan. Kasi nasabi naman na po natin sa kanila na nakalagay lang dapat sa transparent bag or transparent na envelope yung mga gamit nila pagpasok dun sa examination premises. Okay? And then, other examination aids not stated in this program. So, kapag wala po siya doon sa pwedeng dalhin, automatic na po yun na considered siya as prohibited items. Pa-instruct na rin po yung mga examinees na i-surrender nila yung mga prohibited items if not yet surrendered sa ating PNP, BS, or FS during the belongings or bodily search. Again, ito po yung mga hindi po pwede. Na-discuss na po natin yan kanina. So before na examination proper, instruct din natin yung examinees na i-print nila in bold letters on their brown envelope yung kanilang complete name on the upper left corner. And then yung seat number on the upper right corner. And pati dun sa may flap, ilagay po nila yung kanilang seat number. Ito po yung illustration. Ito. Kita po ba? Yan. Dun sa upper left, yung kanilang name, in bold letters, of course, starting from yung last name nila. Given name and then middle initial. Then seat number dito po. Then sa harap, dun sa flap niya, ilagay na rin ulit nila yung seat number. Why? Para po hindi mag-interchange yung mga answer sheet, yung mga hindi pa nagagamit na answer sheets, at saka yung ID sheets ng examinees. Okay? Sa pag-distribute po ng kanilang ID or answer sheet, according to seat plan, and advise examinees to wait for your instructions. Yan. Bago sila mag-accomplish ng kanilang ID sheets, pasabihan po natin sila na antayin yung instructions ninyo para maiwasan po yung pagkakamali nila. And then, dun sa pag-distribute naman natin ng set ng ID sheet at saka answer sheet, dire-diretsuin na lang po natin. So, 1, 2, 3, pag absent, halimbawa si seat 4, huwag ka na mag-leave doon ng isang ID or answer sheet. Diretso mo na pong ibigay kay seat 5. Okay? Hindi po tayo mag-iiwan. Do not leave ID or answer sheet on vacant seat.
Dire-diretso lang po natin. Pag wala pa yung isa, laktawan mo na po siya. Okay? Okay. And then yung pencil again, para sa shading, and then ball pen, syempre, in writing. So insert your brown envelope in between yung ID sheets and answer sheet to avoid yung impression on the next page. Ito po. Yan. Siksik nila yung brown envelope dyan para hindi bumakati dito sa next na answer sheet. And then, please lang, paki-instruct yung examinees kung paano i-fill out yung kanilang ID sheets. Yung sa harap mismo, tapos dun sa likod. Yan. Following, of course, yung name grid na sinulat niyo po doon sa may chalkboard kanina. Yan. Doon sa pag-accomplish ng kanilang mga ID sheets, kung po pwede, lagi nagkakamali kasi doon sa may application number. Always start sa first two boxes, 2-6, bago yung application number nila. Kasi yung ibang examinees, pag nakita application number, diretso na nila isusulat yan. So, bakit may dalawa pa na bakante? So, again, instructan niyo po sila step by step. Wala pa sanang nauuna. Yeah. Dapat sabay-sabay sila para smooth lang po yung pag-fill out nila. Tapos habang nag-fill out po sila ng kanilang ID sheets, pakipasa na rin po yung kanilang seat plan para makita po nila, i-verify na rin po nila kung tama yung inupuan nila, tama yung spelling. Include yan na rin po, together with yung seat plan, yung master list, yung parang half sheet lang ng bond paper. Para ma-check nila yung spelling ng pangalan nila, kung tama po ba yung school, kung saan sila graduate, at saka yung birth date nila. Okay? Yan. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung application number. Doon sa first two boxes, ilagay po nila dyan 2 at saka 6. Yan. Usually, dito naman lagi sila nagkakamali. 2, 6, and then application number. Okay? Tapos yung sa likod, huwag niyo pong kakalimutan, dapat nakapirma po sila dito sa part na to. Next. Yan. Before the examination proper, when examinees are done with yung ID sheet, instruct them to detach yung answer sheet from the bottom page, yung pinakahuli. Doon po sila mag-uumpisa magpilas. Yun po yung gagamitin nila para sa first subject. And then put the remaining ID sheet or the answer sheet inside the brown envelope. Kaya ko po pinalabel yung brown envelope kanina para hindi po sila mag-interchange ng ID at saka answer sheet. And then after that, pakikolekta yung brown envelopes according sa kanilang seat plan or seat number. Ito po. Sorry, medyo natakpan. Pero yung ID sheet po dapat, huwag masyadong excited ha, yung ID sheets po dapat ng examinee, tatanggalin nyo lang po yan or detach nyo lang po yan pag natapos na sila or during the last day, ay last subject. Ulitin ko, i-detach lang po yung ID sheets during the last subject. Pag nakuha na nila lahat ng mga answer sheets, dun nyo pa lang po pwedeng kuhanin or i-detach yung ID sheets. Okay? So, advise also yung examinees natin to put extra pencils inside their plastic envelope to be placed in front of the room and arranged by row. And then, before they start the exam, instruct examinees to empty their pockets, including pockets of their jacket. Wala naman siguro magja-jacket dito sa Region 1 kasi hindi po tayo naka-aircon. And then, this must be applied in all subjects. So, lahat po yun first subject, second subject, tapos yung third subject, check po natin yung kanilang mga pockets. And then, instruct examinees to write on their answer sheet yung title ng or subject ng examination. Doon sa first, second. Lalagay nila dyan po Gen Ed, Prof Ed, ganun. Yan. Dito po naka-arrange po yan per row. Para hindi na po sila, hindi na maguluhan yung examinees kung saan niya kukuhanin yung kanyang transparent envelope. Now, yung mga late examinees po natin, i-refer natin sa ating FS. Like for example, 7:45 na, ganyan. Wala pa yung examinees. Sabihan na po natin yung ating FS na wala pa si seat number ganito, and so on. And then, pag dinistribute na po sa atin yung TQs,
pabilang na lang po yung number ng PQs. Kung may kulang, i-report din po agad sa ating FS. Okay? And then, ulit-ulitin po natin sabihin to sa ating mga examinees. Yung mga nakaupo sa odd numbers, yan, yung 1, 3, 5, and so on, sila po ay may hawak ng set A. For those na nasa even numbers, set B naman sila. Ulitin natin yan, ha? Baka mamaya doon sa first subject, set A. Second subject, naka-set B. Dapat consistent. Yung first, second, and third subject, nung yun set na doon sa first, yun pa rin yung set nila hanggang sa third subject. Clear po tayo dyan. Now, pa-remind yung mga examinees natin ulit na no erasures dun sa answer sheet. Gamitin na nila yung test booklet or test questionnaires nila as scratch papers. Doon na po sila mag-solve or whatsoever, mag-drawing, gumawa ng tula, ganyan. Doon na lang. And then, place yung answer sheet on top of the armchair to avoid yung dangling or interchanging of answer sheets. Pwede kasing malipat, malipat dun sa kabila. Pag wala pang sagot, ay, yan, nagkapalitan na sila. So, advise niyo po sila na ilagay lang po on top of their armchair. And then, ilagay natin yung time check, time left. Kailan po tayo mag-update? Yung update natin every 30 minutes and every 10 minutes. Kung halimbawa, last 60 minutes na lang. Okay? Minsan kasi yung examinees, ayaw nila yung you tell them 30 minutes, 30, kasi mas lalo silang mararatal. So, isulat na lang po natin to sa board. Okay? Yan. Ano yung mga considered na negligence on our part as room watchers? Ito po yung maling pag-distribute ng mga test booklets. Let's say, set A siya, supposed to be kasi seat 1 siya, binigyan mo siya ng set B. Or failure to maintain the ideal alternate distribution of test booklets. Or pwede rin namang sigurong ginawa mo, yung nakaupo dun sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, binigyan mo lahat ng set A. Ganyan. So, ulitin ko ha, ang tamang pag-distribute dyan, kapag odd number, set A. Kapag even numbers, set B. Okay? Number 2, yung failure to check yung examinee's answer sheet if the set of the test booklets given to them is properly shaded. Yan. So, bago po sila mag-start yung ating mga examinees, i-advise natin sila na i-shade na kung anong set sila. Dapat halimbawa si seat 1, since odd number po yun, set A po siya. At dapat ang sinade niya sa kanyang answer sheet ay set A din. So, iikot-ikot po tayo sa kanila, sa mga examinees. I-check natin kung tama ba yung kanilang set at tama ba yung kanilang shade dun sa answer sheets nila. In case hindi sila nakapag-shade dun sa kanilang sets, i-advise natin sila na mag-shade na. Okay? Let's say, for example, tapos na yung examination, di ba? Siyempre, mag-submit na sila ng mga answers nila. I-check natin yung mga answer sheets. Baka mamaya nakaligtaan nilang i-shade kung anong set sila. Clear? Okay. Failure to check whether the examinees have properly written the subject in their answer sheets. Yan. So, aside from dapat ma-shade nila kung anong set sila, dapat sinulat din nila kung anong subject yung tinake nila. Okay. Clear po tayo dyan, ha? Now we go. Ayan. Penalty po ulit. Siyempre, una, reprimand muna. Pangalawa, ito na yung 6 months of suspension from serving as room watcher. And syempre, pangatlo, ay wag ka na lang po mag-serve kasi i-disqualify na po namin ikaw. Yan, perpetual disqualification. Now, ano po yung mga forms ng mga room watchers? Okay. Hahapyawan lang po natin ito para lang po ma-refresh tayo. So, ito po yung, yan. Ito po, ito yung accountability form na nakalagay on top dun sa questionnaires. Pag binigay ni FS sa inyo, ito siya, nandun siya sa pinaka-taas. Okay? So, magpipirma po tayo, saan nga pala? Room watcher, dito. Yan. Magsasign po tayo dyan, pati dito. Okay? So, ilagay po natin kung ilang set ng set A, ilang set B ang ma-receive natin, at ilang pages po. Yan. In case man,
na meron tayong ibabalik kasi may absent na examinee, pati dito ilalagay din po natin sa portion na ito. Okay, clear? Okay. Si room watcher 1 at saka room watcher 2, pati dito sa bandang portion na ito. Pakibasa na rin po kung yung ano po yung nakasulat dito. Pati sa likod niya, basahin niyo na rin po since ilang oras ba yung examinations nila. Para hindi naman kayo maboring, pakibasa na lang po ito. Just to remind us and to refresh kung anong role, ano po yung ating role as room watchers, no? Sorry. Now, ito po yung examinee's record of attendance. IRA. Yan. Dito natin sinusulat yung mga pangalan ng examinees. Yan. Ano yung date? Date at saka date. Sila na po dito sa pirma, anong oras nila sinubmit yung kanilang mga answer sheets at saka TQs, anong set sila. Tapos, i-check po natin kung tama po pa ba yung page, number ng pages. Kasi let's say yung first subject, may 12 na pages. Nung binigay nila, declare nila 12, yung pala, 11 na lang. So, yung mga room watchers, again, pakibilang na rin po kung tama, kompleto yung binalik nila na TQs. Dapat wala pong missing pages dyan. Okay? Clear. Now, dun sa likod, dyan, pipirma si room watcher 1, room watcher 2. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan, baka mamaya hinahabol pa kayo ng FS kasi yung isa hindi nakapirma dito sa part na to. Doon sa likod ng IRA. Mag-sign po kayong dalawa. Now, ito naman po yung not wearing prescribed uniform. Isang kopya lang po ito. Room watcher 1, room watcher 2. Dito. Yan. Paano namin malalaman kung hindi sila nag-wear ng prescribed uniform? Ang kanilang dress code lang naman po ay white shirt or polo or blouse with collar and then decent pants. Dapat nakatuck-in. Yun na naman po yung dress code nila. So, pag may nagsuot po dyan ng parang rainbow color, dyan, sulat niyo po dyan. Okay? Now, eto naman po yung room watchers checklist. Ito. Tsan-tsan, pakibasa po ito ha, basahin nyo. Wag lang check, check, check. So, basahin din natin yan. So, tig-isa po kayo. Isa kay room watcher 1, isa kay room watcher 2. And then, sign here, tapos yung date po. Okay? Now, we go sa room watcher's report. 1 copy lang po ito. Okay? So, dito nyo po ilalagay kung in case may absent. Yan. Ilalagay nyo po siya. Name ng examinees who are absent dito sa part na yan. Kung meron. Ngayon, kung marami at suki ka ng maraming absent na examinees at hindi na po dyan kakasya yung pangalan nila, kindly ask from your supply officer or yung supply aid ninyo ng additional sheet na ganito rin para dun nyo rin po isulat yung mga pangalan na hindi na makontain dito. Baka kasi mahirapan kayo kung isiksik nyo po lahat dyan, let's say 20 ang absent, mahirap po yata. Hindi po kakasya dyan. Okay? And then, dito nyo rin po inalagay in case may other incident. Pero sana, we are hoping na wala po hindi po tayo magkakaroon ng incident during the examination mismo. Okay? So, dapat bantayan natin na mabuti. We do our part. Maging stricto tayo. Di ba? Isang araw lang naman po. And gawin natin, be vigilant as well. Okay? Para wala po tayong inalagay na any other kind ng mga incidental report. Mahirap din gumawa, no? Then, dito po si room watcher 1, room watcher 2. Okay, clear? Now, ito po yung sinasabi ko kanina na CR log sheet na in case they're still taking the examination at sabi niya, ma'am, pwede pa CR? Pwede naman mag-CR. Yun nga lang, palag kung anong oras ka lumabas, kung anong oras din siya pumasok. Yan. So, pag lumalabas po yung ating examinees para mag-CR, samahan po ng isang room watcher. Kaya dapat isang examinee lang lumalabas, isa-isa lang sila para hindi mawala ng room watcher no dun sa mismong room. Okay? So, pag lumabas, bago siya lumabas, kapkapan po muna natin yung kanilang mga packets. Yan. Kung naka-jacket man yan, ipaiwan mo na rin yung jacket niya dun sa room. Pagbalik niya from the CR, kapkapan mo ulit. Okay? Para sure tayo na wala siyang hahalongkatin o bubulaklatin dun sa mismong CR, pag-CR niya.
Okay. Now, ano po yung mga forms naman na i-accomplish ng ating FS? Ito po yung FS report. Yan. Dito po niya rin ilalagay. Yan. Kung may mga incident din ulit, dito niya nilalagay. Kaya sabi ko, mas maganda na maging stricto tayo. I-follow po natin yung process. Sundin po natin itong orientation na ito para wala po tayong nilalagay dyan. Diba? Mas masaya pag nan, kun lang dito. Kesa ang sentence ka pa ilang dito, nakatid dog. Ulitin ko ha, bantayan natin, i-follow na lang po natin kung ano yung process or steps, kung ano po yung nasabi dito sa orientation, para hindi pa tayo magkakaroon ng untoward incidents. Okay? So, again, yung FS, ilalagay nyo rin kung ilan yung absent. So, nasabi ko po kanina, pag kulang din ito, please ask for another copy. Para dun mo ituloy kung halimbawa kung hindi pa siya na-contain sa part na to. And then sign, of course, here, signature ng FS. Yan. So, ito naman po yung accountability form. Ito, pinapatong din po ito dun sa TQs, pag nirelease na ni CPR. From the PRC, pag nirelease na ito dun sa ating testing venue, nakalagay po ito on top of those TQs. So, i-check mo kung tama ba. Kung tama yung nakalagay dito na halimbawa, 15 yung nakalagay, paki-check mo kung 15 talaga yung nandun ng mga TQs. Kasi pwedeng 15 na nilagay dyan, yung pala 14 na yung receive mo. Now, tinamad ka magbilang. Nakulangan ko tuloy ng isa. Okay? So, i-check nyo rin, bilangin nyo rin po. Ayan. And then, pag-pirma na lang, paki-affix na rin po yung pirma dito. Okay? Ito naman sa likod niya pala, in case man na merong TQs na may mga missing pages, dito nyo rin po ilalagay. Okay? Clear? Now we go sa attendance report. Ito po yung pinapapirma natin sa mga room watchers. 3 pages po ito. 3 copies pala yun, sorry. 3 copies po yan. So, kung sino po naka-assign sa room 1, 2, 3, 4, 5, 6, dito pa sila maglalagay. So, bali yung room 1, sasakupin niya po yung 2 room, kasi 2 room watchers po yun. So, ito lang po ang gagamitin na portion since 1 day lang po yan. Okay? And then, paki-affix ulit yung pirma mo rito. I repeat, 3 copies po ito ha. Now, we go dun sa exact number of TQs. Okay. I-accomplish pa rin po natin ito. Though hindi na po magbabawas yung ating mga kasamahan natin sa CPR kasi baka hindi na kayanin. Pero still, pa-accomplish pa rin. Kung ilan po yung actual na gagamit or gumamit ng set A at set B. Okay? Yung actual meaning, tanggalin nyo na po dyan yung mga absent na examinees. Okay? By the way, we go back. Doon sa may FS, exact number of TQs pala, yan. I-submit po natin yon 15 minutes after nag-start yung yung first subject. 8:15, dapat binabalik na po natin yon. Ina-accomplish at sinasubmit na po natin yon, yung form na yon. Okay? Now we go dito sa my list of examinees na may mga correction. Kung halimbawa may examinees na nakatoko po sa atin na merong kinaklaim o sinasabi niyang wrong spelling yung kanyang pangalan, indicate na po natin dito. And then, kung halimbawa may mali din sa kanyang date of birth, here na rin po. Dito po natin ilagay. Same true dun sa kanilang kung saan siya nag-graduate na school. Yan, dito. So, 3 po yun. Yung correction sa kanilang pangalan, correction sa date of birth, at dun sa school kung saan sila gumraduate. Okay? Now, we go dito sa cellphone log sheet. Ito po, dito yung mga room watchers, yan, dito po natin nilalagay, halimbawa, ako pala. Sinurrender ko yung cellphone ko. Ilagay ko kung anong model, kung anong color,
kung ilang units yung sinurrender ko. Kasi sabi ko po kanina, lahat ng gadget, lahat ng cellphone, isusurrender po natin. Okay? So, pag dalawa yung cellphone na dala mo, surrender mo po yung dalawa. Okay? Bakit po natin pinapalagay yung model color, etc. para hindi po kayo halimbawa ko, kinuha ko yung cellphone ni Miss A or ni Miss B kasi mas maganda at mas mahal. Ayan. So, ilagay natin kung anong model, kung anong color. Okay? And then, pakipirma na rin po dito. Papirma ako dyan kung na-claim nyo na yung cellphone ninyo. By the way, yung cellphones po natin, ika-claim lang natin pagkatapos ng last subject. Okay. Iwasan po natin yung in-between ng subjects, pupunta ka kay FS mo, ma'am, pero ng cellphone ko kasi emergent sila. Iwasan natin yun, no? Kasi hindi na po siya pwede. I-access mo lang po cellphone mo pagkatapos ng last subject. Okay? So, technically, hindi ka gagamit ng cellphone all throughout the examination. Clear po tayo dyan? Now, important reminders again. Yung examinees po natin, they are supposed to be ready to take the examination 15 minutes before ng start ng first subject, or ng second subject, or ng third subject. Seek immediate assistance if you are falling behind schedule. Like for example, na-busy ka, na-enjoy mo mag-guide sa mga examinees na mag-accomplish na kanilang ID sheets. Now, hindi mo na malayan. Ala, 7:50 na pala. Yan. So, meaning, baka mamaya, nagdi-distribute na sila ng TQs, nag-i-instruct ka pa lang dun sa kanilang pag-accomplish ng ID sheets. Ayan. In case so, na ganun yung scenario, ihinto mo muna yung ID sheet. Pwede mo siyang balikan in between ng examination. Hindi during in between. Balikan mo na lang po balikan nyo na lang po yung ID sheets after ng first subject or after ng second subject. Basta hindi in between ng examination. Clear po tayo dyan, ha? Okay. Pag na-receive na po natin yung mga TQs from FS, yan. Pakibilang po yung number ng set in front or in the presence ng FS if it is complete. Let's say for example, 12 ang nakalagay dun sa accountability form. Bilangan mo, dapat 12 din po yun. Usually, yung mga TQs, dinidistribute po sa atin mga 10 to 5 minutes before nung examination mismo. Okay. In case naman po na may clarifications regarding questions na ibaba ng ating board, yan, si overall coordinator na si RD, kakascade niya po yan kay BS, kay FS, tapos papunta po sa ating mga room watchers. Kung sakali may mga correction. Now, kung naka-receive tayo ng correction from them, isulat po natin yun dun sa board. Pero bihira po may mangyaring ganyan. Pero in case lang naman, para alam natin yung gagawin natin. Pag may kinascade na correction or further instructions, isulat na lang po natin dun sa board, sa chalkboard. Okay? Now, avoid unnecessary interaction with examinees once the examination has started. Huwag ka na makipag-chismisan dun sa mga examinees, ha? And then, unfinished reports that requires the examinee's action should not be accomplished during the examination. Ito pa yung sinasabi ko kanina, pag hindi pa po siya natapos dun sa form na ina-accomplish niya, pwede naman niyang gawin in between, basta hindi during na examination. And then, pa-report sa attendance supervisor or in case man meron tayong mga relatives up to third degree of consanguinity, affinity na naka-assign dun sa room ninyo. Okay? Let's say, for example, ako, hindi ko naman alam na ang examinee pala na naka-assign dun sa room na pagbabantayan ko ay anak ng kuya ko. Yan. Pag anak ng kuya ko, it is third degree, no? I-report ko po yun sa ating attendance supervisor para i-reshuffle niya po ako. So, ako po yung nilipat, hindi yung examinees. Okay? Now, paki-turn off yung ating mga cellphones, mobile phones, or any kind of ng gadgets. I-turn off po natin bago po natin i-surrender sa ating FS. Room watchers are not allowed to go out of the room or yung testing venue premises. Kaya po natin nasabi kanina na magbaon na po tayo ng lunch, snacks,
tubig para hindi na po tayo lalabas-labas. Okay? Kung hindi man tayo sigurado doon sa gagawin natin, tanungin na lang din po natin, mag-ask po tayo ng assistance from our BS or FS. And then number 10, yung panghuli, let's uphold the integrity ng examination. Ito po yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Now, meron po tayong last minute reminder. Again, sabi ko kanina, be punctual. Dito naman, di-reword lang, be on time. Yan. So, dapat nandun kayo sa may exam premises ng before 6 o'clock a.m. Para sa mga FS natin, please be there 5:30 a.m. para ma-assist po natin yung ating BS at saka PNP personnel para sa pag-conduct ng body frisking. Okay? And then, wear proper attire. Na-mention ko naman kanina, pwede nyo balikan yung mga slides kung ano yung mga hindi pwedeng isuot. And number 3, ito po yung pinaka-importante. I-surrender po natin lahat ng cellphones. All cellphones or other electronic gadgets such as smartwatch and earbuds, etc. Kahit FS natin. Okay? So, I hope wala pong mahuhulian ng cellphone at magrarason na naiwan or nakalimutan niyang isurrender. Please lang, pang-aasi. Okay? Now, bring your own food, snacks, lunch, water, etc. Kung mahilig ka magkape, go. Kuha ka ng mug mo at saka kape. I'm sure may mga water dispenser naman po sila para sa hot water. Okay? Clear po tayo dito, ha? Now, ito. Ito yung latest issue na medyo hindi maganda. Gatchalian alarmed by PRC licensure examination leaks. Kailan ba ito? February 16 lang po ito. Well, confident naman ako na sa Rosales, walang mangyayaring leakage. Kaya po namin ini-encourage or hinihingi yung participation ninyo at nating lahat na magsuserve in all examination to uphold yung integrity ng ating examination. In doing so, may iwasan po natin kahit anong mga negative na comment or any issue regarding sa pag-conduct ng PRC licensure examinations. So, I hope wala pong mangyayaring incident, lalo na ngayong March left examination. Tulong-tulong po natin, dapat iwasan po natin na sana walang mangyaring hindi maganda. Okay, ulitin ko po, magtulungan tayo para ma-uphold po natin yung integrity ng ating exam. Alam ko po na yung allowance natin na nare-receive natin, minsan delayed pa. Maliit lang po yun na compensation. Alam ko hindi pa po siya kasya. Hindi siya kasya doon sa puyat natin kasi maaga tayo bumabangon, nagpo-prepare. Tapos mainit pa sa exam venue. Kaya po, we are asking for your assistance. We are asking for your consideration para po sana magtulungan tayo para wala na pong mga ganitong issue na lumalabas. Now, again, salamat po sa inyong oras. I hope hindi naman kayo masyadong ginabi o hindi kayo na-boring. Ito palang hindi maganda kapag hindi siya face-to-face, no? So, recording, hindi ko po alam kung nakikinig po ba kayo or inaantok na kayo, tulog na kayo. Anyhow, thank you so much. Thank you for your attention. And again, we hope to see you. We hope to see you during the examination sa Sunday na po. And sana po mag-prepare po tayo para naman healthy. Marami tayong energy during the examination exam. Again, thank you so much. And salamat po ulit na marami.